Meron ding mga naniniwala na ang lamang dagat na ito pwede umanong gawing gamot. Ito po ang resulta ng blood test sa akin na nasabing may goiter ako. Ang 57 anyos na si Joviniana may goiter. Parang may naramdaman ko nga, ano man ito? Kung hipuin ko, parang may bukol, maliit pa. Ang pinaniniwalaan niyang nakatulong sa mabilis niyang paggaling, ang pagkain daw niya ng kinilaw na tamilok. Parang supplement lang yung tamilok siguro, kay pag ubos sa gamot ko, kung makapunta kami ng dagat, nagkakain din kami ng yung tamilok. Pero ayon kay Doktora Lucille Urrutia, municipal health worker ng bayan ng Calamansig, wala pa raw formal na pag-aaral na makapagsasabing nakagagaling nga ng goiter ang tamilok. Kung ang pagbabasihan natin yung mga lamang dagat na rich in iodine, yun ho po'y nakakatulong talaga sa pag-prevent ng goiter. Pero sa kaso ng tamilok na wala tayong studies, wala ho tayong pagbabasihan doon. Bagamat may mga nakikinabang sa pagsulpot ng mga higanting tamilok sa baybayin ng Calamansig, meron din namang mga halos isumpa ang mga ito. Si Juanito, 44 years old, naengganyo raw siyang kumain ng tamilok noon dahil bago ito sa kanyang paningin at panlasa. Pero sa halip na sarap, katakot-takot daw na hirap ang kanyang natikman. Binigyan kami, tamilok na ganon, yung malaki. Kaya nagka-ganon ako, sumusuka. Ang ating pong inaalala ay una, ito ba ay na species talaga ng tamilok? Kasi ang itsura niya ay pwede kasing maging intermediate host ng isang parasite na ang tataong kakain, pwede magkaroon ng sakit sa kadahilanan ito'y kinakain na hilaw. Bagamat pinapakinabangan na ng mga tiga-Calamansig ang higanting lamang dagat na mga ito, pare-pareho silang hindi tiyak kung anong klaseng nilalang ba ito. Sungay ng ng kalabaw. As? Lamang dagat. Kakain ko kayo doon? Hindi ako kakain yan. Para mabigyang linaw ang mga agam-agam, ipinasuri namin ang sample ng higanting tamilok sa National Fisheries Research and Development Institute. Sangay ng BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon sa kanila, wala pa raw pag-aaral tungkol sa mga nilalang na ito. We can ask scientists from abroad, like we just send them the whole specimen and they will try to identify it for us. Ngayon kung hindi rin nila ma-identify, that's the exciting thing. Baka bagong species. Para raw masimula ng mga tiga-BIFAR ang pag-aaral sa higanting tamilok ng Sultan Kudarat, minabuti nilang sadyain mismo ang lugar na pinagkukuhanan nito. Matapos silang makakuha ng sample ng buhay na tamilok, napag-alaman nila na kabilang ang mga ito sa tinatawag na phylum Mollusca, pamilya ng mga invertebrate species na walang backbone o buto. Kalahi nito ang mga suso, pusit at iba pang mga lamang dagat na may shell o kabibi. Ito yung mga tinawag ng shipworm, yung nagbabarrow sa mga wooden hull ng mga barko noon. At sometimes tinatawag na termites of the sea. Kung ang species ang pag-uusapan, kailangan ma-determine pa yan. Pati ang BIFAR, hindi matiyak kung ligtas kainin ang tamilok na ito. Nauna pa yung media makaalam kaysa sa amin sa fisheries. Sa amin, first time namin ito ma-encounter itong gatong klaseng worms. Although nasanay namin sa dagat, pero first time namin ito na ma-document. Sa lalim ng ating mga karagatan at lawak ng ating mga dalampasigan, hindi nakapagtatakang marami pang nilalang na nabubuhay dito na hindi pa nadidiskubre. Katulad ng mga higanting tamilok ng Sultan Kudarat. Ano man ang tunay na halaga ng mga ito sa atin, sana huwag muna silang maubos bago mapag-aralang mabuti.
Susunod, mga biyaya at peligrong hatid na